Nandito ang dokumentaryo ng Group 4. Papakita dito ang mga karapatan, batas ng mga empleyado. Nandito ang aming team para ipaliwanag ito. Ano nga ba ang mga mahalagang karapatan? Maraming mahalagang karapatang manggagawa. Subalit ang pinakamahalagang karapatang manggagawa na itinataguyod ng International Labour Organization or ILO ay ang sumusunod. Una, ang mga manggagawa ay may karapatang sumali sa mga unyon na malaya sa paghihimasok ng pamahalaan at tagapangasiwa. Kalawa, ang mga manggagawa ay may karapatang may pagkasundo bilang bahagi ng grupo sa halip na mag-isa. Ikatlo, bawal ang lahat ng mga anyo ng sapilitang trabaho, lalo na ang mapang-aliping trabaho at trabahong pangkulungan. Dagdag pa rito, bawal ang trabaho, bunga ng pamimilit o duras. Ika-4, bawal ang mabibigat na anyong trabahong pangkabataan. Sa makatuwid, mayroong minimum edad at mga kalagayang pangtrabaho para sa mga kabataan. Ika-5, bawal ang mga trabahong anyo ng diskriminasyon sa trabaho. Pantay na sweldo para sa parehong na trabaho. Ika-6, ang mga kalagayan ng pagtatrabaho ay dapat walang panganib at ligtas sa mga manggagawa. Pati kapaligiran at oras ng pagtatrabaho ay dapat walang panganib at ligtas. Ika-7, ang sweldo ng manggagawa ay sapat at karapat-dapat para sa makataong pamumuhay. Mga batas na nangangalaga sa mga karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Batas Republika bilang 1131. Ang Batas Republika bilang 1131 ay isang mahalagang batas na nagbabawal na magtanggap ng mga manggagawa na wala pang 18 taon. Ito ay isang paraan upang protektahan ng mga kabataan laban sa pangapi at pang-aabuso sa lugar ng trabaho. Sa ilalim ng batas na ito, ipinagbabawal na ang mga kumpanya ay magtanggap ng mga manggagawa na hindi pa nakakarating sa kanilang legal na pagtatrabaho at bigyan sila ng pagkakataon ng mga pag-aral at lumaki na. Commonwealth Act bilang 444, ang unang batas ukol sa 8 oras ng paggawa. At Batas Republika bilang 1933, batas na nagtatadhana ng 8 oras ng paggawa ng mga manggagawa. Sa batas na ito na ipapakita na dapat ang mga manggagawa ay 8 oras lamang nagtatrabaho at kung lumagpas man ito, dapat magkaroon sila ng overtime pay or dagdag na bayad. Ang Labor Code of the Philippines ay isang mahalagang batas na nagsasaad ng mga patakaran at regulasyon patungkol sa mga karapatan at responsibilidad ng manggagawa at mga employer sa bansa. Ang batas ng Pangulo BLG 442 ay nilagdaan noong Nobyembre 1, 1974 at ito'y nagsilbing pangunahing batas sa labor sa Pilipinas. Ito ay naglalaman ng mga alintunto sa kontrata ng trabaho, sahod, oras ng trabaho, benepisyo at iba pang kaugnay na aspeto ng relasyon ng manggagawa at employer. Republika bilang 772. Batas na nagtatakda ng pagbabayad sa mga manggagawa na napinsala sa oras ng trabaho. Batas Republika 679, batas na nagtatakda ng pagkalooban ng maternity leave. Ano nga po ba ang maternity leave? Ito po yung panahon ng pagpapahinga sa mga inang bago at pagkatapos manganak. Isa rin po itong pagkakataon na mag-focus sa kanilang kalusugan, sa sarili nila at sa kanilang mga anak. At sa panahong maternity leave, ay maaari pong hindi magtrabaho ang mga manggagawa at makakuha po sila ng kompletong sahod batay sa mga patakaran ng batas sa bansa. Kwalipikadong manggagawa ay maaaring mag-enjoy sa 105 days at maaari po itong malagdagan kapag solo parents ka. Maaari po itong malagdagan ng 15 days. Ito ang mahalagang karapatan ng mga manggagawa upang matukoy at malaman nila ang kanilang sarili-sariling mga karapatan. Nandito ang aming mga na-interview na regular sa kanilang trabaho. Halina't alamin ang mga kanilang sitwasyon. Hello, kasama po namin ngayong gabi si ate. Ano pong pangalan niyo, ate? Marvic Morfe, Edad po? 46. Meron lang po kaming konting katanungan para sa inyo po. Kung bibigyan ka po ng pagkakataon na maghanap ng ibang trabaho po, ano pong nais niyong pasukan? Wala na siguro. Mananahi lang talaga yung skills ko.
Bakit po tingin nyo para lang po kayo sa pananahe? Kasi ito na yung kinalakan ko eh. Meron po ba kayong natatanggap na SSS, PhilHealth, or iba pa pong benepisyo? Dati meron, pero na-stop na siya ngayon. Sa nyo po, may manggagawa po ba sa inyong pamilya o tirahan na naghahanap buhay sa malayo o walang kaugnayan sa kanyang tinapos sa pag-aaral? Yung anak ko, Ano pong trabaho? teacher siya. Ah, Nasa ano siya ngayon? Nasa hotel. bakit po tingin nyo may nagaganap po na job skills mismatch? Minsan kasi yun yung available. Katulad nun sa anak ko, hindi pa siya nakakapag-take ng, ang tawag dito? Bar exam. So nag-end up po siya sa pagtatrabaho sa hotel? Hello, ako po pala si Edrich Paul Pidlen at kasama po namin si... Leslie B. Sagaysay. May konting katanungan lang po kami sa'yo. Kung pagbibigyan ka po ng pagkakataon na maghanap ng bagong trabaho, ano pong trabaho yun? As of now, for me, gusto kong maging trabaho is maging manager sa food industry because I have experience before and now present naman sa ngayon trabaho ko. So para mas madali na lang sa akin ma-adapt yung ibang nila. I think for me lang yun. Okay. Thank you po. Meron po ba kayong natatanggap na SSS, PhilHealth, or iba pa? Yes, beneficiary ako ng SSS at PhilHealth. Yun yung kailangan natin dapat. Alamin natin kung pasok ka ba sa SSS at PhilHealth. May manggagawa po ba sa inyong pamilya o nanirahanap sa malayo? I think wala naman kasi goods naman pag sa mga namin. Di naman ganun kalayo sa papa ko and for me, di naman ganun. Kaya naman siya. Let's nakatanungan po, ano po yung trabaho nyo ngayon? Service crew sa isang fast food chain. Maraming salamat po. Thank you. Ngayong alam na natin ang mga karapatan at batas ng mga empleyado, may kalaman na tayo para bigyang karapatan, panglaban ang mga manggagawa.